Ito na po, nananawagan po ang Iglesia ni Cristo na muli pong umpisahan uli yung pag-imbestiga tungkol dito sa maanomaliang flood control project ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi kung inyo mapapansin, halos tumigil na po yung pag-iimbestiga at naglabas na nga rin po si Pampilo Lacson ng kanilang committee report kung saan nga ang kanilang tinatarget o talagang gusto nilang makasuhan yung mga kapwa nila mga senador. Ni wala man lang mga congressman maliban kay Saldico yung narekomendahan na kasuhan tungkol nga dito sa mga pagnanakaw ng pera na gamit yung flood control. Kaya nananawagan po ang Iglesia ni Cristo dahil wala na pong ibang wala nang ibang religious group ang gumagawa nito na nananawagan na ipagpatuloy yung pag-iimbestiga dahil ultimo yung Iglesia Katolika, yung mga Katoliko, di ba, yung mga pare, ang pinananawagan sa kanilang mga rally tulad nung nakaraang February 24, bakit parang si Sara Duterte lang ang gusto nilang panagutin, pero yung bilyon-bilyon, halos 1 trilyon na po yung ninakaw na pondo sa ating bansa, hindi nila makuwang isigaw na hingin yung accountability dito kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. So ito, panoorin po natin kung ano yung naging panawagan po ng Iglesia ni Cristo tungkol dito sa kinakalimutan ng scam ng flood control. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala naman po bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups, di ba? Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibulo ay talaga namang alam nyo na statement, paninindigan yan. It's no longer questionable because tayo pa lang sa SMNI, alam nyo na yan. Pero ito, may isa pang grupo na malaki na talagang matindi ang panawagan sa ating gobyerno. Nako, eto na. Panoorin na natin to, ladies and gentlemen, dahil nako, ayoko nang bitinin. Pagkatapos ito, meron tayo di-discuss naman doon kay Marcoleta, yung kanya mga banat, okay? Pasok. Ganang mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Nako. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Maganda yung pagkagamit niya ng natatanaw. Bakit? Hindi naman po sinabing kailangan matapos. Napakahirap nun, yung matapos mo ang korupsyon. It will really take time. It will really take more than one administration. Pero yung natatanaw, when you say natatanaw, meron ka nang nasisilip. Kahit kapiraso, kahit konti, may nasisilip ka ng pag-asa baga. Yun yung sinasabi dito ng iglesia. Wala pa tayong matanaw ni konting hope from the government. A little hope would not give us frustration, 'di ba? Konting hope man lang may makita tayo, may maano tayo. Wala Wala talagang effort. Yung effort ng ICI, lalo lang napalala lahat ng kanilang hakbang para di umano sabihin na meron effort, kesa na tumulong para tayo ay maging kampante na may ginagawa ang gobyerno, ay wala. At mas lalo pang nakasama. Mantakin mo nag-create ng independent na commission to find out kung ano talaga nangyari. Ano nangyari? Lalo pa natin na-discover na hindi pala binigyan ng mundo, hindi binigyan ng maayos na opisina, hindi binigyan ng weapon para sawatain itong korupsyon. So, mas lalo tuloy natin na pagtanto na pinaglalaruan lang tayo ng administrasyon ni Marcos. Yun yung sinasa.
Kaya nga, di ba, pansin nyo, lahat ng investigasyon ng ICI, dinipensahan o sabihin natin, inalis sa radar nila yung pag-iimbestiga kay Martin Romualdez. Although umarap naman si Martin Romualdez doon sa ICI, pero executive session na nangyari. Kay Sandro Marcos, humarap din sa ICI pero executive session din. So karamihan ng mga umattend doon sa ICI para sa investigasyon ng flood control, halos lahat naka-executive session. Ngayon dito naman kay Ping Lacson, hindi pa nagsisimula yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Meron na siyang opinion na inilalabas na sinasabi niya na walang direct link daw dito kay Martin Romualdez. Kahit na yung mga testigo ang tinuturo si Martin Romualdez, wa-effect kay Ping Lacson. So dito nakikita natin na talagang kinreate lang yung ICI para i-collaborate doon sa hearing ng Senado para sabihin walang kinalaman si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez sa nakawan ng pera sa flood control ng DPWH. Yun yung sinasabi. Wala tayong makita ni Conte. Di ba? Pinaimbestigahan. Saan pumunta? Sa Davao City. Hindi pinuntahan yung Ilocos. Nandun ang lahat ng direksyon ng korupsyon, direksyon ng ghost flood control sa Ilocos Norte. Saan pumunta? Sa Davao City. Gago! May na-discover ba? Oo, may na-discover sa Davao City. Na napakaganda. Tapos yung ginawa ni Vince Dizon, 'di ba? Nung nasa Davao, galit na galit sa mga district engineer, talagang minumura. Pero nung napunta ng Ilocos, biglang bumait, biglang tumameme. Parang siya pa yung nakikiusap sa mga district engineer. At take note, nagbigay pa ng additional na budget para matapos lang daw yung mga hindi naman daw ghost project dahil may nakatayong mga poste ng tulay. So kinulang lang daw talaga sa pondo. So makikita nyo talaga yung pagiging bias para pagtakpan lang si Bongbong Marcos. Gago! Di ba? Kaya tuloy yung tao mas lalong tangina, ginagago na kami talaga nito eh. Tama, mali. May nagsalita. Ano ginawa? Yan, nagsalita si Gutesa. Tinakot. Diba? Hindi lang tinakot, talagang, alam mo yun, hindi maganda ang pagtrato. Ni hindi man lang pinakinggan. Kinonsidera pang siya ang may kasalanan. Ibig sabihin, doon pa lang nakikita na ng tao, tangina, gaguhan to. Sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na Ganda nun ang sinabi, ang mga taong naglalabas ng impormasyon o testigo ay tila sila pa ang pinag-iinitan at kinukulong. Isa na rin dyan, hindi lang si Diskaya, di ba? Hindi natin kinakampihan si Diskaya. Pero siya na nga yung nagsabi, kami nagdi-deliver kami kay ganito, kay ganito, kay ganito. Kinumpirma nung kay Gutesa, kinumpirma nung kay Zaldico, kinumpirma nitong mga 18 na testigo. Sino kinulong? Si Diskaya. Gago! Yung mga Tsaka tingnan nyo, di ba, yung affidavit, hinanapan ng butas si Gutesa. Instead na bigyan ng suporta para sa mga nalalaman niya, anong ginawa? Binutasan, hinanapan ng problema. Pati ba naman notaryo, ginawang issue, pinalaki yung issue ng notaryo, naka-under oath naman siya sa Senado. So, makikita nyo rito na, alam naman natin na meron talagang ninakaw na pera. Dapat hanapin yung nagnakaw. Pero yung mga nagsasabi kung sino yung mga nagnakaw, sila pa yung kinakasuhan. Kaya tingnan yung nangyari kay Gutesa, di ba, bila na lang nawala, hindi na humarap sa Senado. Kasi walang suporta ng gobyerno eh. Hindi naman pwede ang susuporta yung mga sumasama lang sa mga pagdinig ng hearing tulad nila Marcoleta. Siyempre, kailangan ng pondo dyan. Hindi nga
although inalok ng DOJ na maging parte ng Witness Protection Program, pero dahil nga walang tiwala kay Boying Rimulya, umayaw. Di ba, mas ginusto niya na siya lang mag-isa yung protektahan niya yung sarili niya. So makikita nyo rito na ang gobyerno natin, hindi talaga para hanapin yung magnanakaw. Ang gobyerno natin, yung mga nag-iimbestiga, pinoprotektahan yung konsentidor doon sa mga magnanakaw. Yung mga kontraktor, asan na? Yung mga congressman na kontraktor, ayun, nagpapakasasa. Gago! Saka nakakita ng ganun. 'Di ba? Kung sino pa yung tinuro talagang may kasalanan, yung nagturo pa ang ikinulong. Laan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. 1 trillion na pondo ang kanilang ninakaw. Alam niyo ba kung magkano yung 1 trillion? Ang lupit niyan, mga kababayan. 1 trillion. No wonder, sabi nga 'di ba ni Attorney nakalimutan, hirapan ako sa pangalan ni Sir. Ni Attorney, basta ni Attorney Matikas. Si Attorney Matikas, sabi niya, kung dati daw, kasi tinatanong sa kanya, bakit ba ngayon lang nagsalita at bakit hindi pa noon kumalas itong mga security? Una, kasi daw noon, once a month, once every 2 months, ang delivery. Sabihin, madalang, hindi ganon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ngayon lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi, matagal na yan. May ganyan. Pero sobrang madalang nung gaganyan. Ang tanong, bakit ngayon sila nagsalita? Kasi nga, araw-araw na daw nagdi-deliver ng sobrang dami. Ba'y nakakapagtaka na yun? Di ba? Nakakapagtaka na yun pagka ganun na ang delivery. So ibig sabihin lang, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, naging garapalan dahil nga kinukonsinti ng presidente yung pagnanakaw. So yung mga magnanakaw hindi natatakot kasi alam nila poprotektahan sila ng presidente natin. Kasi nga kinukonsinti. Kaya nangyari yan, halos everyday nagdi-deliver ng pera, mali-malitang pera. Kaya ngayon lang na-discover talaga yung pagnanakaw ng todo-todo. Dahil nga naging garapalan, masyado ng greedy itong mga politikong ito. So hindi mo masisisi yung mga ex-marine na lumantad kasi nga pati sila damay dyan eh. Diba? Tulad dyan pag nagkabukuhan, kung hindi sila kakanta dyan, pwede silang madamay sa anomalya ng flood control dahil naging parte sila ng pagnanakaw ng itong mga politikong ito. Sobrang araw-araw na, mali-malita ang dinideliver. So, kaya sila nagsalita na ngayon. Tapos nakita pa nila yung kasamahan nila, kinonfirm na yung pera ay galing sa flood control at kung ano-ano pa. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Lacson, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tapos na ang political career mo. Yan ang totoo. Dahil sa ginawa mo, tapos na ang political career mo. Ito na sinasabi, where the evidence go. O kung saan yun, doon kami pupunta. Kitang-kita na ng taong bayan, niloloko mo, dinadivert mo ang lahat ng mga nagsusumbong sa gobyerno. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-malitang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Nako. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Eto, malinaw to Sinasabi nila, meron sundalo. Una yun si Gutesa. Tapos nadagdagan pa. Etong mga retired, di ba? Sana, ang sinasabi lang dito, huwag niyong isarado. Mag-imbestiga tayo.
Eh kasi nga, ikaw Lacson, dali, pipigilan ko yung magmura. Ikaw Lacson, yung merong dalawang lumapit sa'yo na di umano, may-ari ng bahay na binili. Di ba? Tinakpan mo pa muka. In-entertain mo nga eh. In-entertain mo. Eto, 18. Hindi mo man lang buksan ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan. Anong tawag sa'yo? At saka ha, yung dalawang testigo ni Ping Lacson, ang kumbaga ang dinipensahan si Martin Romualdez iniligtas. So kaya binuksan yung Blue Ribbon Committee. Tapos bago pa man magbigay ng kumbaga bago magsimula yung hearing, nagbibigay na kaagad si Ping Lacson ng kanyang opinion. Opinion sabi niya. Pero ang lumalabas kasi yung opinion na yun, hindi naman talaga opinion lang. Dahil nga siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So lumalabas, yung statement na lumalabas sa kanya, parang yun na yung nagiging committee report. Initial, parang ganun. So nagkakaroon ng kumbaga nagtatanim na si Ping Lacson ng kanyang kung ano itatakbo ng hearing. Kaya nangyayari, imbis na bigyan ng bigat yung mga tumitistigo na walang, alam niyo, tulad nitong mga ex-marine, walang ilan may naka-face mask, pero merong karamihan doon hindi naka-face mask. So ibig sabihin, mas confident sila, mas kumbaga, mas determinado silang ilabas yung katotohanan kasi nga inilantad nila yung kanilang mga pagmumuka. Hindi kagaya nitong mga inilabas ni Ping Lacson. Kitang-kita naman talaga na pinoprotektahan. Kahit nga nag-request na si Diskaya noon na tanggalin muna yung face mask para makita niya, para maalala niya, hindi pinayagan ni Ping Lacson dahil kailangan daw ng confidentiality at security daw ng mga witness. So doon pala makikita nyo na itong ginagawa ni Ping Lacson para talaga taktakpan lang itong si Bongbong Marcos at yung kanyang mga galamay para maiwas dito sa flood control scam na to. So abangan natin kung sino-sino pa yung mga maglalabas ng gantong statement sa mga religious group. Pero alam naman natin na karamihan sa mga religious group na yan mukhang walang lakas ng loob para kalabanin si Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.